May tanong sa akin. Good day po. Sana masagot po. Totoo po ba ang barangay settlement? May message po sa akin na magkakaroon po daw kami ng barangay settlement sa Friday 15. Para daw po sa penalize ng utang ko daw po sa isang online lending. Nagtataka po ako bakit ibang online lending ang nasabi na may reklamo sa akin. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alamin po natin sa video natin ngayon kung may katotohanan po yung sinasabi itong mga bugo katabusadong online lending apps na mayroon po silang barangay settlement daw po, no? At saka po ang nakakapagtaka, bakit daw po ibang ola yung nagreklamo? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyong mensahe. So sabi niyo nga po kung totoo ba yung barangay settlement, kasi may nag-message sa inyo na magkakaroon daw kayo ng barangay settlement, no? Bukas, Biyernes, para daw po sa penalty ng utang daw po ninyo sa isang online, okay? Online lending. Pero ang pinagtataka nyo is bakit ibang online lending ang nagreklamo. O, nakita nyo, diba? So, maliwanag po na hindi marunong maningil. Okay? Kasi tingnan nyo, ang tansya ko dyan, kaya ibang online lending yung naniningil sa inyo, ito malamang yung mga OLA, no, or company na mga lending na maraming OLA. Ngayon, sa sobrang kalituhan na nila, na pagsama-sama na nila, no, ayan, iba ho ang nagrereklamo sa inyo. Okay? Wala silang proper tagging. Kasi, ganito lamang naman po yan. Kasi, for example, Boss Rai, may dalawang OLA, di ba? Dapat yon yung sa OLA 1 ni Boss Rai, no? Nakatag yon dun sa OLA 1 na yon. Di ba? Tsaka iba dapat na nagtatrabaho mga maniningil doon o ahente. Di ba? Same thing with OLA 2 ni Boss Rai. Di ba? Nakatag din yun na OLA 2 yun. At iba rin ang nagtatrabaho doon. Ang mahirap ho kasi dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, pati ang kanilang pagtatrabaho, tilipid. O, ayan, sama-sama na ho, di ba? O, nakita nyo, iba ho yung nagre-reklamo sa inyo. Di ba? O, ito po ha, sasagutin natin yan. Napakarami yung tanong yan. Yung barangay settlement ho na yan. No, katagal-tagal na ho natin nasagot yan. Actually po, sa katarungang pambarangay po natin, nakasaad po yan. Okay? Hindi na po tinatanggap, no, yung mga kumpanya, partnership, or juridical entity or juridical person sa barangay. Yun lamang po, no, na mga individual na nagkakaroon po ng sigalot, no, na mayroong address sa same municipality at same city. Yun na lamang po. Kaya ako takantaka na lagi na lamang pong pinananakot itong mga bugo katabusadong online lending apps na sila po ay magpapabarangay settlement. Paano? Ikaliwa-liwanag po ha. Ito babasahin po natin ha. According po ha sa Section 1, Rule 6 of Katarungang Pambarangay Rule states, parties, only individual shall be parties to these proceedings either as complainant or respondents. No complaint by or against corporations, partnership, or other juridical entities shall be filed, received, or acted upon. O, ayan, napakaliwanag po. Diba? O, yan yung sinasabi nitong mga bugo katabusadong online lending apps na mayroong settlement sa barangay. Di ba? May kakayanan po sila na dumiretso po, no, sa small claims court or sa lower court. Diba? Kasi po yan, pagka ang nahiram po natin ay 1 million pababa. Okay? Dapat po yan sa small claims court, sa lower court po yan. Okay?
Ito naman po mga bugo katabusadong online lending apps, ang pinauutang po sa atin, 1,000, 2,000, 3,000. Tapos magpapa-small claims, malaki pa po yung babayaran nila sa filing fee. Di po ba? Tak ng kamote itong mga to. Tapos, yan ang ipananakot sa inyo. Barangay settlement. Oh. Diba? Actually, hindi na ho dapat umaabot pa sa barangay yan. Sila po mismo ang gumagawa ng paraan. Diba? Para magkaroon kayo ng settlement. Kayong dalawa magkakaroon kayo ng usapan. Ang mahirap po kasi sa mga yan, walang alam sa paniningil. Ni hindi nga ho marunong magpautang eh. Maningil pa kaya? Di po ba? Hindi ho tama yung ginagawa nilang paniningil kuno. No, kagaya yan, di ba? May barangay settlement. Pagpapanggap po yan eh. Tinatakot kayo niyang mga yan. Di ba? Kasi ho tayong mga Pilipino, natural ho sa atin na pagka pupunta ng barangay, kahit pa paano nervyusin tayo, di ba? Kasi nakakahiya naman talaga, di ba? Sa constituent pa natin. Di ba? Doon tayo, doon tayo bibistayin. O di po ba? Ngayon, yun yung naging natin, di ba? Natatakot tayo. Pero hindi ho tayo dapat natatakot. Dapat hinaharap po natin yan. Ginawa po natin yan, di ba? Tayo ang nag-initiate niyan. Tayo ang nanghiram. It just so happen, no, napunta tayo sa mga bugo katabusadong online lending apps na hindi marunong magpautang at hindi ho marunong maningil. Okay? Diyan sa mga yan, wala hong pinipiling oras yan. Hindi namimili ng salita yan. Bara-bara yung mga yan. Okay? Meron na nga ho tayong prohibition on unfair debt collection practices. O, bawal magpanggap, pagpapanggap yan. Bawal mangharas, pangaharas yan. Diba? Bawal tumawag sa mga alanganing oras. Bawal ho ang mangwalang niya. Pero sila patuloy ho nilang ginagawa. Hindi ko maintindihan kung ano ho nakikita nila doon. Diba? Isamantalang pagka isang tao, winalang niya mo, natural yan. Abay, Jesus Maria Joseph, kahit sino ho. Diba? Tatama rin talagang magbayad. Hindi ho kasagutan. Yung ipahiya nyo, murahin nyo, di ba? Para masabi nyo kayo ay babayaran. Hindi ganoon. Di ba? Napaka-importante po ng policies and procedure. Para meron kayong gabay. Pag kami hindi nagbayad, ano gagawin mo? Di ba? Bago mag-due date, ano gagawin mo? Alam niyo yun? Kasi kayo wala kayong ganun eh. Diba? Wala nga kayong payment plan, payment option. Diba? Pagka kayo nakipag-usap sa mga kliyente ninyo, balagbagan. Kasi wala kayong options. Diba? Hindi kayo offer. No, sa mga kliyente ninyo na, eto po, pag di ho kayo nakabayad, ngayon po, pwede naman hong ganito ang gawin po natin. Ito po muna. Wala kayong ganun eh. Diba? Kaya nga kayo, pagka mayroong tinanong yung kliyente ninyo at hindi nyo alam ang sagot, ano ginagawa nyo? Minumura nyo. Diba? Kasi wala talaga kayong alam sa paniningil. Mariusit. Hindi ko kayo maintindihan bakit hindi kayo mag-seminar. Pinasok nyo na rin yung karera na yan. Paniningil. Diba? Ang dami-dami naman dyan. Diba? May mga seminar naman kayong pwedeng puntahan para matuto kayo. Habang buhay ba kayo susunod dyan sa mga amo nyo, mga bugok din? Diba? Ba hindi kayo uunlad pagkaganyan. O sa tingin nyo, aasenso yung kumpanya ninyo pag hindi kayo nakasingil? Tandaan ninyo, okay? Ang paniningil po is napaka-importante niya. Hindi kayo pwedeng benta lang ng benta at wala namang pumapasok sa inyo. Malulugi kayo yan. Diba? Ewan ko sa inyo kung saan kayo natuto at sino nagtuturo sa inyo mga bugo kayo. Dun po, sa nagpadala ng katanungan na to, wala hong katotohanan. Okay? Yung barangay settlement na sinasabi nila na yan. Binasa ko naman na po sa inyo, no? Yung ruling po mismo ng katarungang pamarangay rule. Okay? Nandun po, balikan nyo yung video, panoorin nyo ulit. Diba? Napakaliwanag po doon. Pagka yan, juridical entity, hindi na ho yan tinatangkilik pa sa barangay. Okay? Kung ako ho sa inyo, kung legitimate yung nyo, nahiraman po ninyo, okay? Makipag-ugnayan kayo sa kanila.
Okay? Kasi meron naman po mga legitimate na mga OLA na nakikipag-usap naman po ng maayos at nagbibigay naman po ng mga payment option or payment plans. Okay, now, ito naman, pagka napunta naman po kayo dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na illegal, kung magkano na lamang po yung dinisburse sa inyo, yun na lamang po ang ibalik nyo sa kanila. Pero hindi yung natatapos doon. Kailangan po i-complain po natin sila. May mga sangay po ng gobyerno na maaari pong tumulong sa atin. Nandyan po ang SEC, BSP, NPC, NBI, PNP at PAOK po. Okay? Diyan po kayo magpadala ng inyong mga complaint, no? Kaakibat po ng mga proof ninyo na kayo po ay winalangya. Okay? Tapos hindi dyan natatapos yan. Pagka yan ho, inai-complain nyo na at na-raid, kailangan po puntahan ninyo, no? Tapos, sampahan nyo po ng kaukulang kaso para po magtanda at mapanugot yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.